Yon, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, napansin po natin no, na nung nakaraang hearing nga po sa impeachment trial ni Sara, iba po o unexpected. Sa inaasahan nga po natin yung tinahak na daan ng mga abogado ni Sara para depensahan nga po siya sa kanyang kaso sa impeachment. So, syempre, napansin natin dito no, na dahil nga po sa gano'n na ginawa ng abogado ni Sara, mas lalo pa nagbukas ng pinto sa mas maraming tanong. At sa tingin nga po natin, no, dito pa lang po sa isang article of impeachment ni Sara, mas mahabang usapin pa nga ito. No? So, pag-usapan natin to para maliwanagan natin ano bang ibig sabihin dito. No? So, ito po, no, yung sa GMA News, no? So, ito yung tungkol sa Romanov. Actually, mga kababayan, no, nagulat talaga ang lahat na ang ginamit po na justification kung bakit nga po nagmura-mura si Sara, bakit nag-grave threat si Sara, dahil nga daw dito po sa Operation Romanov, na tangka nga daw pong assassination sa pamilya Duterte. At ang nakakatawa dito, kailangan nilang patunayan na totoo yung threat kay Sara. So parang baligtad lang ngayon, no? Si Sara na ngayon yung merong grave threat. De, para makuha natin yung point, no? Ito yung sinabi ng abogado ni Sara. Oo. Okay. Sige, panoorin natin to. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. So kasalanan pa pala natin kung bakit hindi natin naintindihan yung sinasabi ni Sara na siya may nakausap ng hitman na papatay po sa presidente. Na bell nga muna tayo, bell tayo. Yan. Yan. Sige, ayos talaga to, no? Okay. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote, "May press con kasi earlier than that, sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. So, ngayon mga kababayan, so ayun ang sinabi nga po ng abogado ni Sara. Okay. So, ano bang gusto kong sabihin dito mga streetwise, no? Ngayon, ang ginawa ng abogado ni Sara na hindi natin inaasahan, no? Na pinagbintangan niya pa ngayon, no? Yung administrasyon na to, na sila daw ang unang nag-grave threat sa pamilya Duterte, kaya niya nagawa na balikan sila ng grave threat. Okay. Ayan nga po yung Operation Romanov. Oo. Ang problema dito mga kababayan, no, tatanungin na naman ito ng prosecution. Anong ebidensya ninyo na totoo yung Operation Romanov na yan? Ayun ang unang tanong dito. Sigurado akong tatanungin yan ng prosecution kasi wala naman silang pinakatang ebidensya eh. Bunga nga lang eh. Pero malino mga ka-streetwise, no, na yung Operation Romanov na yan, nagsimula po yun kay Baste. Ito, pakita ko sa inyo. Actually, may date pa nga tayo dito eh. Davao City Mayor Sebastian Duterte delivered a speech warning President Ferdinand Marcos Jr. to think of the Romanov on January 28, 2024. So alam naman po natin no, na yung grave threat na ginawa ni Sara, nangyari po yun November 2024. Ngayon ito nga pong ginamit ni Baste, yung word na Romanov, nangyari naman to January 28, 2024. So nauna yung kay Baste. So ito yung kay Baste. Alam ko na panood nyo na to eh, pero at least maliwanagan lang po tayo ulit, no? Ma-refresh tayo ulit. O sige. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider
the direction that you are taking. O, di ba? So, alam nyo ito eh. Ito. Sigurado naman po tayo na alam ng mga abogado natin ng prosecution na si Baste talaga yung nagsimula nga po ng word na Romanov. So ngayon, tulad nga sinabi nga po natin, sila ngayon ang bibintang. No, na kaya nagawa ni Sara yung kagaguwang niyang grave threat sa presidente dahil sila naman daw po yung naunang nakatanggap ng grave threat. Ito nga daw po yung Operation Romanov. Alam naman natin na isa na naman tong taratang na walang ebidensya. Kaya sabi ko nga no, imbis na tuloy-tuloy po yung usapin po sa impeachment trial, ngayon nagbukas na naman sila ng bagong pinto para pag-usapan na naman itong ginawang depensa nga po ng mga defense lawyer ng mga Duterte. No? Kasi kung titignan natin to ito yung nakita kong video nung tinanong si Sara about sa mga Romanov, no? Tingnan niyo to. Hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung So, anong tatanong dito kay Sara, yung bakalang mapanghi na si Maui Spencer? Si Julius! Na allegedly no, na kumulimbat ng milyon-milyong pera nung Friday group no sa EDSA. Walang yung rally na pinagkaperahan pa. Sige. sa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi po kay Dema. Medyo na nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon mamaya Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay naman po, ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos You read what you talk. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang... Hindi, ang point ko dito, no, yung word na Romanov na binanggit ni Baste, ngayon pinapasa na nila ngayon, no, kay presidente or sa admin na to, papunta kay Sara. Ayos talaga, no? Talagang matalino gumawa ng fake news tsaka propaganda to mga gago na to, no? Well, since 2016 ginagawa na nila yan. Hindi na natutulad dati. Dati kasi pag sinabi nila, naniniwala yung mga tao. Ngayon, pag sinabi nila, ang naniniwala na lang mga DDS. Yung mga tao ngayon naghahanap na ng ebidensya. Yun. Labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan. Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag ka People Power 2024 pa yan. 2 taon na, di pa rin mangyari yung people power na gusto ng mga DDS. Ang tawag dito, denial stage no? O sige, ito na. Ito na yung rant ni Sara. mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes. Abnormal lang, di ba? And then, by the way, mga kababayan, no, marami pang video yan na pinagsasabi nga ni Sara na nag-hire siya ng hitman. Hindi lang yan, no? Malamang ilalabas yan ng prosecution natin. So, nawala na naman ako. Sa mga susunod nga po na hearing.
Oo. Pero ano bang gusto kong sabihin sa content na to, no? Dito nga po sa ginawa nga ng abogado ng mga Duterte or ni Sara, dito nga po sa defense team, nagbukas sila ng bagong pinto para masabi nga po na walang kasalanan or justifiable ang ginawa ni Sara. Pero ang ending na naman nito, no? Mahirapan na naman silang patunayan nito because yung word na Operation Romanov ay gawa-gawa lang ito, no, ng kampo ng mga Duterte. Sila pa ngayon ng biktima, sila nga pumapatay ng tao, sila pa ngayon ng biktima. Biktima ng grave threat, di ba? So yun mga ka-streetwise, no. So kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no, sa pagbaliktad, no, ng ebidensya. Na syempre, alam nyo, pag yung ebidensya binaligtad ninyo yan, mahirap patunayan yan. So, ang nakakatawa dito, ito na ba yung pinag-usapan? Ito na ba yung kaya ng utak ng mga binayaran ng mga abogado ni Sara Duterte ng milyon-milyon? Na parang ang ending nito, nilalaglag pa siya lalo. No, so, ano lang, parang tanggap pera, bahala na si Batman. Parang gano'n, no? Di ba? So yan, no? So, yan, ano nga po masasabi nyo po sa topic na ngayon natin? So, comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, no? So, pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.